Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat, sa lahat ng patuloy at nakikinig at nanonood, sumusubaybay. Ito ang aming AJMI Online Music Radio. Sa mga pala, Prox Benz. Yes, Ito na naman tayo. Mm. At muli, nagsasama-sama na naman sa isang episode natin. At Prox Benz, Yes. siguro bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga nanonood. Ayun. Opo, at tayo po ngayon nagpapasalamat Amen. sa mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong radio station. Amen. Nasa 16,000 plus na po tayo. Alam niyo mga ka-Prox Marvin, Yes po. every week ay nadadagdagan po tayo. Praise the Lord. Nadadagdagan tayo ng mga subscriber. At salamat po sa inyong pagtitiwala na talagang binibigyan niyo po ng pagkakataon na kami na nandito sa radio station ay mapakinggan at mapanood ninyo. Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat na talagang tumatangkilik dito sa aming programang ito. At wala po kaming ibang hangarin rito kundi aming mabigyan ng kapurihan ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Alam niyo po, Prox Marvin, meron po tayo isa doon na nag-message na ang sabi niya ay nakakatulong yung pong ating pong ginagawang radio station ito dahil yung testimony nila buhay, parang habang sila nanonood napapaano nila yung nararamdaman nila. Amen. Na buhay ang kanilang testimony. At yan po ang aming hangarin. Aming ipatutuo sa inyo kung ano po yung ginagawa ng Diyos sa buhay namin at sa buhay po ng aming mga kapatid na aming na-invite para po dito sa ating episode na ito. Yes po. At ngayon po ay nasa 20 episode na po tayo ngayon. 20 episode! Wow, ang dami na pala. Hindi natin namamalayan, ano? So, ngayon, November, nagbola lang. Mag-end na ng 2023. Oh. Oh, ibig sabihin, next week ay December na. Oo nga, no? December. Kaya next week. pala, Prox, kaya pala ikaw ay nakabihis ng Pamasko? pamasko ba o maginaw na? Hindi, maginaw na, Oo, malabot na. nakakaramdam na tayo kumbaga malamig na ang panahon, malamig kaya na. tayo ngayon ay naka-jacket. Nag-a-adjust na ngayon ang panahon dito sa Saudi Arabia, kaya kami naman ay nag-a-adjust na rin. Nag-a-adjust na rin. So, salamat sa mga lahat po ng patuloy na nagbibigay sa amin ng encourage na kami po ay magpatuloy. Ito po ay talaga pong ginagawa po namin, hindi para sa amin sarili, upang makilala o matanyag, kundi ibinibigay lang po namin to para ipabot sa inyo yung mga taong may mga patotoo sa buhay at ito ay binibigay din namin, siyempre of course sa ating Panginoon Diyos. Amen. At ito ay isang ministry po. Dahil sa pamamagitan nito ay nakakapag-share po tayo ng mabuting balita. Amen. 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 Kaya po patuloy kaming itutuloy namin po ang aming pong radio station ito. Bagamat ang iba po talaga ay medyo mahirap sa schedule Opo. na kausapin dahil nga medyo, alam niyo po naman dito ay masabi na natin na tuwing Friday lang talaga ang kanilang day off. Opo. Pero yung iba, gusto po talaga magpatotoo, kaya nga lang po ay by schedule ang ginagawa po natin. At hanggang kayo ay nandyan, kami ay magpapatuloy. Amen. 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 So, ako excited na ako. Bakit ka excited ngayon? Bay, dalawang ating kung interview ngayon. At itong ating may interview ay mga, kumbaga, mga kabataan. Kabataan. Bagets daw. Bagets. Bagets daw. At Bagets. bagets. Opo. Sige Opo. po. Mga kabataan at talagang may mga experience silang nadaanan bago nila nakilala pa. At mainit na mainit sa Panginoon. Yes. Yun ang Yun. isang nakikita ko sa kanila. Kaya kayo mga nakakapanood ngayon, manood po kayo at pakinggan itong pong ating po mga guest na ito. At Amen. talagang meron po kayong mapupulot na aral sa kanila po. Totoo po yun. Talagang ma-amaze po kayo kung paano kumikilos sa kanila ang ating Panginoon. Amen. 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 So po, sige po. So, simulan na tayo. Opo, at simulan na natin. At ito pong dalawang ito ay maaaring kakilala na rin po namin, but mas malalim pang pagkilala ang nais po namin malaman sa kanila. Opo. At nais po namin silang ipakilala po sa inyo. So, ipakilala na natin. Sige po, pakilala na. Sino ang unahin natin? Yung nasa dulo ba o nasa tabi ko? Ay, nasa tabi nyo. Sa tabi ko muna. Okay. Nandito po ang aming pong dalawang guest. At unahin po naman natin yung nasa tabi po ni Prox Marvin. Ito po ay si Kuya Popoy. Popoy. Evening
po. Magandang gabi po, Magandang gabi po, Kuya Popoy. Sa mga nanonood po, magandang umaga, hapon, gabi po sa inyo lahat sa amang lupalop ng mundo. Amen. Saan mang lupalot ng mundo. Amen. Ikaw naman, kasi marami nang subayba sa atin. Opo. So, Yung pong isa. yung isa na naman. Opo. So, siya na mo pakilala sa kanyang sarili. I-welcome po natin. Welcome natin si Kuya. Kuya. And sa ating po lahat, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa ating lahat. Ayun. Ayun, nakita mo naman kung paano sila i-introduce nila yung kanilang sarili. Parang ano sila eh, parang sanay ng marap sa camera. Mukhang Oo, yun. may mga channel din to kaya. Opo. Kaya? Di kaya? Di kaya, Malalaman natin. malalaman natin yung mamaya. Sige po. So, Sige po, at unahin na po natin ang unang ating katanungan, no. Ang ano po, paunahin natin pakilala muna si Kuya Charlon. sige po, Si Kuya Kuya Charlon Charlon. po sino po ba si Kuya Charlon? Bilang isang kapatid o kuya o anak. Si Kuya Charlon po simpleng anak po na tumutulong sa kanyang mga magulang. Kasi po kami po ay dalawa lamang po na magkakapatid. So ako po ang nagdesisyon na tumaguyod at mag-suporta sa aking mga magulang for almost 10 years na po dito sa Saudi. Wow, nakikita ko sila napakabuting anak ni Kuya Charlon. Amen. So, sino naman ang susunod natin? Kuya Popoy. Sino po? Kuya Popoy, pwede bang pakilala mo ang iyong sarili Amen, muli? amen. Opo. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. So ako po si Kuya Popoy. Kuya Popoy. So ang totoo kong pangalan ay Norman. Norman. Ayan. Ganda ng So, pangalan. Norman. ako po yun naman sagang Kuya Popoy dahil nung mga nagdaang panahon, merong isang movie about kay John Lloyd at kay Bea. So si Basha at si Wow. Popoy. Ayun. So pinangalan sa akin si Popoy. Yung dati kong ex. Ang dating ex. Anyway, Kuya Popoy, napakagandang Ayan. pangalan. Amen. Amen. So ako po bilang anak, kapatid at kuya, apat po kami magkakapatid at ako po ay pangatlo sa amin. Siyempre nung bata pa tayo, hindi tayo ganun ka-matured, no? Pero nung mag-umpisa tayong magkatrabaho, Opo. mas nagkaroon tayo ng sense of responsibility Wow. sa family natin. So lalo na nung nakapag-abroad din ako po ay 10 years na din sa Saudi. Ayan, para sa kami ni Kuya Charlotte. 10 years, 10 taon. Amen. Oo. So, lahat ng kaya kong itulong or i-extend sa family ko, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Wow. Napakabuti rin anak itong ating second si Kuya Popoy. Popoy, Oo. So, mga mabubuting anak. Oo. Ika nga. Opo. So, sabihin na talagang yung pagtayo nila Opo. ay ginampanan nila bilang yung pagiging anak nila, silang mga anak, Opo. ginampanan nila. O, Na- responsible Yun, Oo. sa kanilang mga pamilya. children. Opo. Opo. Oo. So, sabihin po ay dito po makita po natin, biro mo Pros Mervin, Opo. 10 years sila nandito. Opo. Pero sa 10 years yun, halos malalaman natin kung makakilala ba sila nung dito sila nakilala sa Saudi Arabia. So, Tama. Itanong na natin. malalaman natin at Opo. ito muna yung katanungan, ano ho bang merong buhay si Kuya Charlon nung panahon hindi pa nakakilala sa ating Panginoon? Panginoon. Amen po, Prox. So, si Kuya Charlon po noon simpleng OFW lang din po Opo. na lagi lang pong nasa bahay at kapag day off lagi lang pong nasa kwarto na ang tanging libangan lang po magpinta. Magpinta. Anong So, yung mga pinipinta ko po noon nakabase po sa kung anong nararamdaman ko at sa kung ano pong nangyayari sa buhay ko. So, yun lamang po yung naging parang naging release ko po ng mga nararamdaman ko sa pagiging homesick, sa pagkakaroon po ng mga problema na hindi po ako tumatawag sa Panginoon. Pero yun po yung naging way out ko para po mailabas kung ano man po yung mga nararamdaman ko for almost 7 years, 8 years po. pwede po bang malaman sa Pilipinas kung tigasang ka o magulang mo? Opo. Ako po ay taga-Tondo. Oh, At nakatundo. At yung magulang ko rin po ay taga Tondo. Doon po kami
Taal na taga-Tondo po at hindi po wala pong probinsya. Ah. So, doon po kami talaga Tubo. Tubo po. Amen. Bro. So talagang Tondo, Manila. Pag sinabi natin Tondo, Manila. At alam naman natin, pag sinabi natin Tondo ay... Oo. Pagtundo, narinig yung pangalan Pag Tondo. narinig mo yung Tondo eh. Iiwas ka na. Oo. Pero ang sinapansin ko, mabait na bata siya. Bagamat yung kanyang environment, yung Oo. lugar na kanyang kinatatayan ay maingay dyan eh. Actually, kung aanin talaga natin noon, talaga Oo. ang Tondo talaga ay parang iniwasan. Iniiwasan. Pasukin. Oo. Pero ngayon okay na eh. Ano? Okay na po. Ah. Yung Oo. connotation naman po na gano'n na parang sabi nga po kapag Tondo parang hindi ka na daw po makakalabas ng buhay. Yun. Pero po ngayon po, nagbago po lahat yun. Mababait na po lahat. Wow. At isa ka roon. Praise God. So, balik lang po natin Opo. yung dati niya sinasabi na yung emotion daw niya ay Opo. napipaint niya. So kakaiba, di ba? O, kapag siya ay nasa loob ng kanyang kwarto, Kwarto. sabihin natin. Oo, So, oo. sa pamamagitan roon, kung ano yung nararamdaman mo, yung feeling mo, ito ay ini-express mo sa pamamagitan ng Pagpipinta. pagpipinta. Yes po. So Isabel, Prox Merwin, ay yung buhay niya, dinala niya doon sa habang di sila kakilala sa Panginoon. Opo. Parang ganun ba? Nandun po sa mga pinta. Pinta. Opo, ilang taon yung natawa? Mga ano po, 7 years. 7 years. 7 years. po. Oo. Oh. Wow. Pagmula po nung dumating ako dito, yun po talaga yung naging naging libangan ko na Opo. po. Para po mawala yung homesickness, Opo. pagiging homesick. Yun po yung naging instrumento ko po nung Yun. panahon. Pero yung po ba, yung profession mo? Hindi Pepe? po, ako Hindi. po ay admin clerk. Admin clerk. Yes po. Opo. Pero doon, 7 years. 7 years Ano, eh. 7 years na ginagawa mo, nagpipinta ka roon. Hmm. Nire-release mo yung nararamdaman mo. Emotion mo. O, ano man yun, Oo. maaaring mayroong kalungkutan, Oo. mayroong Kasiyahan. sama ng kasiyahan, lahat. Oo, lahat. Pero sa tingin ko, 7 years na ginagawa, ikaw ay gagaling sa Oo, pagpipinta. pagpipinta, oo. Pero sabi nga niya, hindi daw yun ang profession niya eh. Ano yun? Naging Sideline? libangan, hindi po. Libangan. Naging libangan na lang po talaga. Talaga So, po. sabihin sa pamilya niyo talaga mayroong mga sanay na mag-paint o ikaw? Yung tatay ko po. Ah, ayun. Nandodrawing Tatay. po, pero yung pagpipinta po talaga, sariling Oo. ano lang po. Mm. Self-taught po. So, Opo. so paano yung napunta ka, na-divert ka doon sa pagiging admin mo? Yun ba talagang work mo talaga? Hindi po, bali po yung pinsan ko po kasi, yung siya po yung nagdala po sa amin dito. Oo. So, yung pinsan ko po yung nagtatrabaho as admin clerk, so kinailangan po ng company nila. Ah, So, nag-direct hire po ako. Ayun. so, doon nagtuloy yung Doon na po career mo. nagtuloy-tuloy yun. Apo. Career mo. Wow. Kasi yung isang pagpipinta, yung painting, talent kasi yan. Art yan eh. Skill, art. Art yan, art. Oo. Wow, Yeah. at least nakikilala natin sino si Kuya Charles. Kaya pala- Nakikilala natin isang mabait na bata, Hmm. marunong magpinta o talented sa pagpipinta. Pero naniniwala ka ba nagpipinta dahil siya? Ayun ang sabi niya. naniniwala. Na meron tayo makita. Magdadala po ako. Hindi. Siguro, sa susunod, imbitahin ulit natin, magdala siya ng kanyang obra maestra. Kahit picture natin, gawin niya. Oo. Sige nga, oo. Biro lang po. Amen. So, So, natutuwa po kami, nag-bless po tayo Oo. sa buhay po ni Kuya Charlon Charlon. dahil nagagawa niyang i-testify yung kanyang nakaraan. Oo. 7 years na 7 nandoon sa years. loob ng kwarto. Kumbaga, siyempre alam naman natin dito sa Saudi Arabia, Kuya Charlon. Pag nag-iisa ka, siyempre, nalulungkot. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Yung tinatawag Totoo yun. nating homesick. Kaya kahit sabihin na natin mga kaprox dito sa Saudi, kahit meron ka cellphone o gadgets, hindi pa rin, iba pa rin yung damdamin mo kapag nakakaisip ka Opo. ng kalungkutan o kasiyahan. Ganun talaga eh. Especially malayo sa pamilya. Sa pamilya. Ayun, Amen. alamin Unless siyempre, si Kuya Popoy naman, alamin natin. Alamin natin kung ano naman yung kanyang pinagdaanan. Pinagdaanan. Na hindi pa Opo. siya nakakilala sa ating Panginoon. Amen. So, ako po ay Tubong, Pampanga. So, ako po, Kapampangan. yes po, ako po ay Kapampangan. So, ako po ay lumaki na doon dahil ang tatay ko po ay Kapampangan. Ang mama ko naman po ay taga Bicol. Yun. So, doon ako nag-high school, nag-elementary. Mm. So, bata pa lang po ako po ay taong simbahan na. Mm. Wow.
ako po ay nagsaserve na bilang choir member. So, sa madaling salita, mulat na po yung pag-iisip ko. Bata pa lang po ako sa mga ganitong gawain na pangsimbahan. Dahil ang pong lola ko, ang grandmother ko po sa father side ay isang religyosa. So, influence na rin po ng family. Ayan. So, hanggang sa mag-high school po ako, nahinto po yung pag-choir ko. At nung mag-college po ako, bigla na naman akong tinawag ng Diyos para maglingkod sa simbahan. So, ako po ay nibitahan ng isang professor namin na mag-undergo ng CLSS or Catholic Life in the Spirit Seminar. So, ako po ay charismatic. Yan, sa Pilipinas. So, kami po ay nalipat na sa Pasay nung ako po ay nag-college. So, almost 11 years po akong nagsilbi o nag-serve sa aming simbahan bilang choir member at bilang youth servant leader. Nag-worship, nagmo-moderate. So, ganun po yung mga activities ko noon bago po ako nag-abroad. 2014 po, nung ako ay kapadpad sa Saudi bilang isang teacher dito sa Damam. So, syempre po, malayo na sa Pinas, hindi na ako maka-attend ng face-to-face sa mga activities sa simbahan hanggang sa dumating yung time ng pandemic. So, from 2014 hanggang September 2020, ang buhay ko po ay trabaho, pasok sa school, minsan kahit papano merong tutorial sa labas, tapos po uwi, luto, ganun lang po. So hanggang one time, yun po, nakilala ko yung isa nating member, yan si Ate Jen, nakilala ko po sila at ako ay napabilang sa isang simbahan sa LOTN bago po ako na-invite at nagpatuloy sa EGMI. So yun po ang aking buhay bago po ako mapadpad dito sa ating panambahan. Amen. Salamat po, Kuya Pupoy, sa iyong binalag. Prox Benz, mayroong tatlong bagay akong napansin sa kanyang sinishare niya sa akin. Una, of course, nandun na, given na yung pagiging mabait na bata. Pero isa sa mga gawain na ginagawa niya ay yung member siya ng choir. Nabanggit niya yun. Marami akong itatanong tungkol dito. Then, teacher siya. Yes. Itatanong ko rin yan mamaya sa kanya. Teacher. Ibig sabihin, nagtuturo. Mamaya kung anong yung, di ba may mga kanya-kanyang field yan. Yes. Then, isa pa, yung pagluluto. Masarap yun. Pag-usapan. So, Talaga na ipasok ko Oo, pa. naipasok ko talaga yung pansin natin. Excited ako rito eh. Now, meron ka pa bang... Parang yung tanong kong pangalawa ay nasagot na niya na ang tanong dito ay sino yung paano mo nakilala ang ating Panginoon ng lubusan. Sabihin, ang ibig kong sabihin, lahat naman tayo mga kaprox ay nagsimula sa pagiging Catholic, right? Tama. Dumaan tayo doon. Pero yung tunay na pagkilala sa Panginoon, ay pong akin pong itatanong sa kanila. Yung paano yung pagtawag sa iyo, pagtawag ng ating Diyos para maglingkod. Tama. So, unahin na rin po natin si Kuya. Opo, pwede pong i-elaborate prof sa bench. Sige po. Sige po. Yan, so, nakilala ko po ang isang member na rin lang po natin ngayon na si Ate Jen at si Kuya Sean way back September 2020. Okay po. So, sa isang katapusan ng August yon, nung time na yon, umattend po ako sa isang birthday party ng common friend. So, during that time, nakita nila akong kumakanta, nag-videoke, pero never po nila akong in-invite. So, I believe it's the Holy Spirit na nag-push sa akin para makilala ko ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran ko during that time. So, hindi ako inimbita, basta sumama lang ako sa kanila ng sumama, hanggang sa one day, nakita ko na yung sarili ko, nasa loob na ng panambahan. Hanggang sa nagamit na rin po ako bilang backup singer, bilang manganganta, hanggang sa nagdire-diretso na po yung pagsaserve ko sa kanila. So, yun ang naging simula ng buhay mo bilang isang mananampalataya. Amen. Then after that, syempre po, dahil
hindi naman sa madaling iwanan yung lumang buhay natin, Oo. di ba po? Oo. So it Tama. takes a process. So dumaan ako sa proseso Yes. until I decided to be baptized. Amen. 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 So yun po yung nangyari between that moment after nung pandemic. Kasi po nung pandemic lockdown eh. Mm. So yung mga time na July, doon pa lang nag-release ang Saudi na na open na, pwede nang lumabas. Yes. Yes. So yun yung moment na parang sinabi sa akin ni Lord, may pinagdaanan ka during pandemic. Eto ko ngayon lalabas na. Parang it's time to give back naman kung ano yung napagdaanan ko during that pandemic. During that pandemic. Yes po. At imagine yung pandemic na yun ay hindi lang naman isang taon, dalawang taon. At eto na nga, yung time na may mga kapatid na nababanggit nga niya yung pangalan na si Oo. Ate Jean, si Kuya Sean. Kuya Sean. I believe na hindi po accident yun, Yes. kundi God's plan Yes. para si Amen. Kuya Popoy ay Tama. makakilala sa So, Panginoon. tama yung tanong sa kanya, yung pagtawag eh. Yung pagtawag. Oo, tama. So, yun. Anyway, Kuya Popoy, Balik pa namin. we are so blessed na nakasama ka Amen, namin amen, sa amen, ating panambahan Yes. sa EJI Emmanuel Global Mission. Now, Kuya Popoy, nung time na siyempre yung may pandemic, nasa loob ka lang ng bahay mo. So, Opo, Prox. Kasi ang nangyari po nun ay March po, Opo. katapusang ng March, nung nagkaroon na ng first or 2 cases dito sa Saudi, nag-decide na mag-online class na lang kami. So, nag-online class kami noon. Tinapos namin yung semester na yon, yung huling Opo. semester na yon, para lang matapos na yung school year. Ako po ay nasa bahay lang noon. opo. At matindi po yung pinagdaanan ko noon dahil nga pandemic. So, during that time, I was struggling depression and anxiety. Dahil meron po akong pagsubok na pinagdaanan nung time na yon. Opo. So, praise God dahil ako po ay nakabangon at nakapagpatuloy. Opo. So, nung time na yon, parang mayroong sa nakikita ko ay parang may nag-podyok sa'yo na lumabas. Yes po. At doon mo na-meet si Ate Jen. Yes po. So, nung time po na yun kasi, mahilig na rin po akong, kasi po syempre pag Friday at Saturday, day off ko. So, wala naman akong ginagawa, kundi pumasyal dito sa Alcobar, dahil sa Alcobar maraming pupuntahan, maraming papasyalan, nandito rin yung mga iba kong kaibigan. Opo. So, yung common friend namin na nag-imbita sa akin, at nung matanda ko nung birthday niya, nandun din sila. Yun. It so happened na alam ko po na si Ate Jen at si Kuya Sean ay umattend din ay meron silang sambahan Simbahan. na kinabibilangan. Yun. Yun po. Oo. So, Paano yung Kuya Popoy, sinabi mo no, nagkaroon ng COVID case nga, di ba? Sabi nag-lockdown. nag-lockdown. So, ano yun, paano yun? Kasi di ba, sabi mo nga, isa kang guro o teacher. So, ano nangyari sa buhay mo yung time na yun? Mahirap po nun kasi nung time po na yon nasa kwarto lang eh. Oo. Hindi ka pwedeng lumabas dahil bawal mag-transfer ng neighborhood Opo. during that time. So, kung nandito ka sa Agravia, hindi ka pwedeng pumunta sa Shamalia. So, nung time na yon, mahirap dahil yung mga kaibigan ko, kakilala ko, nandito sa ibang neighborhood, nasa ibang city, nasa ibang lugar, so hindi ako makapasyal. During that time, sinarado nila yung taxi, walang kang pwedeng sakyan, bawal mag-travel. So, ang access ko lang yung tindahan na malapit dun sa amin, kung saan ko binibili yung tubig, yung mga daily necessities ko, pagkain. At during that time, kasabay nung pandemic, tinamaan naman po ako ng isang sakit. So talagang sinubok ako ng Diyos nung panahon na nagkasabay yung pandemic, yung COVID, at yung health ko. So ganun po yung nangyari sa akin. Siyempre, nung pandemic talaga, Oo, nakakatakot naman talaga Oo, lumabas eh. totoo eh. Di ba? Pupunta ka sa mga kaibigan mo. Siyempre,
Parang, Nag-aalala ka rin. oh, tsaka nag-aalala ka at nag-aalala din yung kaibigan, Yung kaibigan mo. na ayaw ka papasok. Kaya nga eh. Oo, Pero balikan natin siya ulit, Opo. Rosemary. sige po. Atin naman pong anin si Kuya Charlo na paano ka naman tinawag ng ating Panginoon, yung pagtawag talaga sa'yo. Ayun, Prox Bench. Napaka-memorable po kasi nung Mm. pagkakatawag sa akin ng Panginoon, I believe. So kasi po, ako po may kasamaan po sa trabaho na member na po nung Mhm. panambahan natin, which is si Opo. Kuya Eric po. Mm. Shoutout ko lang po kasi nasa Oh. Australia na Kuya Eric. Eric. Hello po, Kuya Eric. So Nood ka. si Kuya Eric po talaga kasamahan ko sa trabaho. Opo. Nung magkasama po kami sa trabaho, nagkakaproblema po yung kumpanya namin. At Opo. nadidelay po kami ng pasweldo. Mm. At ang biro nga po sa amin ng kapatiran, kami po ay ATM. Ang sweldo daw po namin ay ATM. Bakit daw po ATM? Ano ATM? Kasi po after 3 months, After 3 namin months. nakukuha yung sweldo namin. So, yun po yung sabi po namin. ATM. Opo. So, sabi po ni Kuya Eric, sama daw po ako doon sa Panama. At magluto daw po ako ng pares. So, sabi ko, sige, magluluto ako ng pares. Pupunta ako. It happens po na pagkapunta ko po doon sa Panambahan, dedication din po ng Panambahan. At I believe na doon po si Opo. Prox Merwin at Mm. nakasama ko po siya doon. At habang nandun po ako sa likod, ako po yung pinaghawak nila ng camera. Meron po akong nararamdaman sa puso ko na kakaiba. Parang pakiramdam ko po, magtatagal ako sa Panambahan na ito. Opo. Yun po yung pakiramdam ko. So sabi ko po, sige magtutuloy-tuloy ako kung ano yung calling sa akin na Panginoon. Hanggang sa, yun na po yung para yung pinag-pray po kami nung panahon na yun. Kasi po ang bala ko na po nun mag-exit na. Gawa nga po nagkaroon po ng problema. Ang bala ko po nun mag-exit na para po, ano na po doon sa ATM style ng pag-sweldo. So ayun po. Pero nung nandun na po ako at nagtuloy-tuloy po ng second Friday, third Friday, yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon, sabi ko po, Lord, kung will mo sa akin na magstay sa Saudi, kahit na wala pong pasiguruduhan kung makukuha ko yung sweldo ko o hindi, mag-i-stay ko. Yun po yung binargin ko sa Panginoon, Yes. na maging maayos lang po yung welfare ko na wala po, hindi kasi po, sasabihin ko na po, mamaya ko po daw sabihin na 5 years po expired ang ikama ko. At alam po naman natin dito sa Saudi na kapag expired ang ikama, medyo tagilid po tayo sa sitwasyon. Totoo yun, totoo. So, yun lang po ang pinanghawakan ko. At masasabi ko pong binargin ko po sa Panginoon, yung welfare ko po na maglilingkod ako sa iyo, ikaw nang bahala sa akin. Yes. True enough po, eto po, nagkakasama po tayo. So, parang in that moment, nung kasi anniversary, dedication ng church. Dedication. So, kumbaga, ito yung naging turning point Yes. ni Kuya Charlo Tama. para makilala ang Panginoon. Kuya Charlo, parang naalala kita noon eh. Yes. Oo, parang, oo, Mas payat ba siya noon o mas mataba pa noon? parang medyo siguro, hindi naman, may pagkakaiba sa Panginoon. Pero ito ang isang kapansin-pansin. Siyempre, pagbago ka, medyo parang, Oo, siyempre. Diba? Overseer, parang pero ito ang isang napansin ko, nung binigyan siya ng microphone, Oh? pinakanta siya, Hindi ba nangagaw? hindi lang agaw. Hindi nangagaw, hindi naman. Umawit talagang umawit, naalala ko ito. Oo, Talagang- kasi nandun tayo, actually nandun tayo eh. Ah, Dedication. Pastor parang Ed, late yata ako dumating. ako nandun. Oo, Opo, opo. At dumating ako doon, kainin na po. Amen. Nabanggit nga niya na siya, yung pakiramdam niya na ipagtawag sa kanya, ay sabi niya, parang dito na ako mag-stay. Opo. Dito na ako mag-stay sa simbahan ito. Ngayon, natanong ko sa kanya, yung bang time ba yun time ba ng COVID ba siya o hindi na COVID? Nung panahon po na yung Prox Bench, hindi na po panahon ng COVID. Medyo maluwag na po. Okay. Pwede na pong mag-gather po yung mga members. May ano na po yung face-to-face na po. So, kaya po nakapag-decide ako na umattend na po ng every service. So paano yung naging reaction mo? Kasi siyempre sa unang pagdalo, 'di ba? Parang tinitingin ka muna sa paligid mo. Ano ba tong pinuntahan ko? Oo, Ano ba tong nag-observe muna. observe muna? Ikaw, anong naging pakiramdam mo niyo time na 'yon? Sa totoo po, bago po ako pumasok doon sa Panambahan, marami na rin pong nag-invite sa akin. Ayun. Opo. Okay. Pero po hindi
po ganun yung naramdaman ko nung panahon na. Pero dun po eksakto, nung pagkapasok ko po dun sa Panamban at nakita ko po umawit kasi si Kuya Popoy at si Ate Jen. Sabi ko po, parang nakikita ko yung sarili ko na Isa ka- maglilingkod sa Panginoon. Ito ba yung nung binigyan ka na ng mic? Hindi pa, hapon pa yun. Ay, Hapon di ba? pa yun, oo. Hindi Kasi pa nung po. umaga, worship pa. Ay, di ba? Di ba? Opo. Akala ko yun na yung mic na binigay ko. Opo. So, Isabel, naramdaman mo talaga na welcome ka. Yes. Yun ang ang talagang, kasi ano yun alam nyo, Prox Mary, ang isang tao kasi, di ba, pag tayo pumapasok sa mga ganito, alam mo yung pakiramdam mo Opo. na welcome ka. Opo. Yung welcome ka sa family or as a family ng Christ, Ng Panambahan. Panambahan, Ng family, oo. opo. At mararamdaman mo din yung lead sa iyo ng Holy Spirit mo, dito ka na, anak, dito ka na mag-isip. So mararamdaman mo naman yun eh. Opo, oo. Diba? Totoo po yun. So Isabel, nung time na yon ay anong ministry ka? Anong ministry ka napabilang? Nung panahon po na yun, nag-start po ako sa deaconship. Ako po Deacon, ay- ano ibig sabihin? Ako po naaatasan na kasi nga po kami po ni Kuya Popoy, pareho pong nagluluto. Ayun. Ito na pala, ay Kami sinasabi po mo. ay nakasama sa Sige. kami po ay nakasama sa cook ng every week. So sa isang buwan, meron po kaming shifting ng mga cook at kami po ang naatasan kung ano po yung para po nagkaroon nga po ng parang contest noon na kung sino po yung pasarapan ng luto, kumbaga po. Pagandahan. Pagandahan po. Kasi po meron pa po kaming mga group noon, may group bamboo po, may group, anong group niya Kuya Popoy? Nakalimutan na rin niya. Pero actually mga ka-prox, totoo po yung sinasabi po ni Kuya Charlon at ni Kuya Popoy. Napakasarap po talaga magluto nito. Ay, Opo. Praise God. kontakin nyo Ito, yung dalawa. ito. Kontakin nyo, galing, the best, magluto itong mga to. So kaya nga po naipasok po ni Prox Meron to dahil natikman namin yung mga luto talaga nila. Kaya lang wala silang dala ngayon. Amen. Minsan, pakikita natin yung kanilang mga luto. Oo, pwede. Oo. Pero si Kuya Popoy, nagluluto na. Opo, nagluluto po ako. Bata pa lang po ako, siguro mga elementary pa lang, namamalengke na po ako. Wow. Oh. Bihira na yun sa mga kabataan na may isa. Hanggang sa mag-college po ako, Opo. ito din po yung isa sa dahilan Mhm. na kung bakit kami nakapagtapos sa pag-aaral. Dahil meron po ang mama ko dati ng karinderya. Karinderya. So, tinutulungan ko siyang mamalengke, magluto. So, hanggang sa natuto po akong magluto. Wow. At dahil medyo laki nga po ko sa lola, so, yung mga gawaing bahay, natutunan ko din po. Wow. Ayun. Minsan mapaluto tayo rito. Oo, Ay, sarap. dahil po ang mama ko din po ay taga Bicol, syempre Opo. masasarap ang pagkain sa Bicol, Opo. lalo na sa Pampanga, dahil cuisine capital of the Philippines sa Pampanga. Ano bang paborito mong niluluto? Mahilig po ako sa mga gata, Yun. tapos sa kare-kare, mga ganun po, tapos sa sisig. Oh, So, inotin nyo mga na po, pangulam po. Sulat nyo na. Wow. Alam Mga na. paulam. Alam na. Inotin nyo na. Sulat nyo. Nako. Amen. Tsaka nga po pala, nung pong tayo nung pandemic din, Prox Mary at Prox Bench, nag-online selling din po ako ng mga luto Oh. dito sa Saudi. Opo. Ayan. Racket, Sumideline racket. ako. Sideline na. Sumideline ako. Oo. Si Kuya Charlo naman, anong paborito mong niluluto? Oh, Ako po ay simple lang din po, kagaya po ni Kuya Popoy, mahilig po sa kare-kare, sa Kare-kare. spaghetti po, Spaghetti. Opo. at mga Hindi naman nalalayo. Oo. Talagang masig yung katawan niya. Tapos madagdag ko lang din po, nung pandemic naman po, nag-online selling din po ako, pero po hindi luto. Ako po, kagaya po nung panahon na nga po na yun, kasi po nag-start na po ng after 3 months na sweldo, Opo. so wala po kaming way ng income. So ako po bumili ng makina na panahi, at gumawa po ako ng face mask at binenta ko po. And Oh. sa tulong po ng Panginoon, nagkaroon po ako ng customer sa Almana Hospital Opo. na umu-order po sa akin ng 50 pieces, 100 pieces in a day po. Yun po Marami. yung naging bread and butter Oo. ko ng panahon ng pandemic. Oh. Ay, alam din. Daming alam. Hindi magugutom. Tama. Kanina, nababanggit niya yung ATM. Oo nga. Yung ATM, ay akala ko, iniisip ko ay yung, ano ba yun? Yung machine? Yung sa machine. Sa machine, oo nga eh. Pero yun pala ay After 3 months After po. After 3 months. After 3 months po namin nakukuha yung sweldo kasi po So, delay. buo naman. Hindi po. Yung isang buwan po nung sweldo po namin, after 3 months po namin makukuha yun. Ah. Kapag po sumweldo na kami, after 3 months po ulit na isang sweldo pa. Pero kaya po Kuya Charlo na
saan ka natuto? Kayo ka dalawa, saan kayo natuto? Alam ko si Kuya Popoy sa nanay Sa niya. nanay. Oh, Dahil may karinderya. eh. Opo. Kay Kuya Charlon ba, ano ba? Paano ka natuto? Ikaw ba yun? Sa University of YouTube po. University of YouTube. So, nanonood lang po. Husay. Husay, o yan. Alam niyo na. Nanonood. Oh, pero, And sa pagluluto naman po, kailangan lang po maging matapang. Mhm. At magtiwala lang po sa... pero kailangan din ba talaga niyan yung ano yung panlasa mo? yes po. Siyempre, sensitibo ang panlasa tsaka pag-amoy. Yes po. Di ba Kailangan. pag nagluluto ka, alam mo kung maalat na ba yan Opo. o... Oo. Di ba? Tsaka, minsan pakakain mong tao, marami. Natatansya mo. Paano mo nagagawa niyo yun? Pag kayo nagluluto. Alam ba ba? Let's say, bigyan ko kayo ng 25 na person. So, gano'ng karami na yun yung luluto niyo? Natuto na lang po talaga ako, honestly po. So, nung nag-start na po akong magluto para sa pananahan. Ayun. Doon kayo. Nung kahit na po maliit po yung nahawakan Mhm. namin, hindi naman po sasapat yung budget, pinagdadasal po namin sa Panginoon at sumasakto, sumusobra pa po minsan. Yung, Kasi yung pagluluto, medyo para sa akin, medyo mag-aalangan ka eh. Oo. Dahil baka mamaya, pagka binigay mo na, Oo. inihanda mo na, Mm. at natikpan na, Doon mo na maalam. Oo, siyempre kakabahan ka, Malalaman. magugustuhan kaya nila yung... Oo. Pero sila, mayroon silang confident na iharap yung kanilang, hindi, oo. Actually, Prox Merwin, ang pagluluto naman, di ba, by heart yan? Sabihin, By heart. kailangan may pamamahal. Di ba? May pamamahal. Para magiging masarap. Masarap. Passion. Passion din. Passion.